Magandang araw mga kaili-ili. Kamusta kayo? Ibabahagi ko lang ang kwento ng isa nating sender. Tara at ating pakinggan. Nangyari po ito noong nasa third year high school pa lang ako. Year October 30, 2004. Bakasyon iyon. Malapit na kasing sumapit ang undas at dahil nga wala kaming pasok sa eskwela, ay nilubos-lubos na naming bababarkada o mga kababata ko na tumambay sa lansangan at magkaroon ng konting inuman. Bale, ang naging venue namin is yung bakanting imbakan ng sirang kotse sa may bandang Talipapa. Malawak at tahimik po doon. Kaya naman, doon naming napiling magkwentuhan at mag-inuman. Noong una ay medyo masaya pa, kulitan at asaran habang pinapaikot ng isang barkada ko yung baso hanggang sa naubusan na kami ng kulit. Out of words to say, ay biglang nakaisip yung isa kong kaibigan ng magandang ideya. Total, bilog naman daw ang buwan at napapanahon magkwentuhan daw kami ng mga nakakatakot na pangyayari na naranasan namin sa buhay namin. So ayun, nakuha niya ang simpatya naming lahat at isa-isa na kami nag-share ng kanya-kanyang kwento. Noong turn ko na ay wala akong maikwento. Hindi naman kasi ako naniniwala noon sa multo or anything. Kaya ang sabi ko, pas na lang ako. Hindi pwede, sabi nung isa kong kabarkada. Sabi ko naman, sa wala naman talaga akong experience sa ganyan eh. Tapos ayun, hinayaan na lang nila ako at nagpaalam na ako na iihi muna sa isang tabi habang sila naman ay patuloy pa rin sa pagkukwentuhan. Medyo lumayo ako sa kumpulan nila. Nakakahiya naman kasi kung maririnig pa nila yung tunog ng pag-ihi ko, 'di ba? Given the fact na may ilang babae kaming mga kasama. At sa wakas ay nakahanap na ako ng spot na pwedeng paglabasan ng sama ng loob sa likod ng isang sira at abandonadong pampasaherong jeep. Saraw pa nga yung tatak at may headboard yun na ang manglalakbay at mukha ngang pwede pa siyang ipaayos pa. Hanggang sa natapos akong jumingel at nang papalayo na ako sa jeep, ay nakarinig ako ng parang may sumisitsit. Hindi ko naman iyon pinansin kasi nga ay nagmamadali na akong bumalik sa pwesto naming magbabarkada kasi ayokong malaktawan ng tagay. Kapag kasi may laktaw ay puno na yung susunod kong iinumin. Masakit ito sa lalamunan. Hanggang sa nagkalasingan na, panay pa din sila kwento ng kung ano-anong kababalaghan. Kaya naman, naisipan kong gumawa ng sarili kong kathang kwento para naman ay may maibahagi ako. Kaya nag-imbento ako. Kuruwento ko sa kanila ay about sa isang abandonadong sasakyan at sinabi ko na nandoon mismo yung creepy car sa bakanting lote. Nagturo pa nga ako randomly ng sasakyan para lang matakot ko sila. Sinabi ko na naaksidente yung sasakyang iyon at nagmumulto yung namatay na driver. So far ay natakot ko naman silang lahat. Paano ba naman daw kasi ikinikilabutan daw sila at may kung anong hangin daw ang dumaan at tumaas ang mga balahibo nila. Gago kasi yan. Huwag kang magbiro ng ganyan. Kanina pa ako naririnig ng sumisitsit. Anang isang kaibigan kong babae. Sabi ko naman na may narinig din ako. Matapos kong sabihin yun, ay itinigil ko ang pagkukwento ko. Ilang minutong katahimikan din ang ibinigay ko upang mapakiramdaman namin ang paligid hanggang
sa may biglang bumukas na headlight ng sasakyan na labis naming ikinagulat. Nagtakbuhan kaming anim palabas ng lote at kanya-kanya ng uwi sa sarili naming mga bahay. Wala nang paalaman kasi pinangunahan talaga kami ng takot. Naiwan akong nag-iisa at binabagtas ang daan pauwi sa bahay namin. Isang mahabang daan yun, tapos kakaliwa ako't papasok sa loob ng makipot na iskinita. Pero mula sa labas ng iskinita ay tanaw ko yung gate ng bahay namin. At sa labas din ng iskinita ay may gate din doon kung saan bahay naman ng ninong ko. Habang papalapit ako ay tanaw ko ang jeep ng ninong na nasa labas ng tarangkahan at nagtataka ako kung bakit nandoon. Kasi kadalasan nasa loob ng gate at nakapark yun. Ako na lamang ang natatanging tao na naglalakad sa mga oras na iyon. Madaling araw na kasi at ang hindi ko malaman ay kung bakit ako biglang kinilibutan ng masilayan ko ang jeep na iyon ng ninong ko. Sanay naman akong nakikita iyon, pero ibang dating sa akin ng mga sandaling iyon. Habang papalapit ako sa jeep, ay mas lalong bumibilis ang pagpintig ng puso ko. Habol-habol ko din ang hininga ko, gawa ng pagkaripas ko ng takbo kanina. At napatingin ako sa bandang driver's seat ng jeep dahil nakatapat ito sa akin. At may napansin akong kakaibang imahe na animoy nakaupo doon. Siguro si Manong Enzo iyon. Usap ko sa aking isip. Si Manong Enzo kasi yung driver ng ninong ko. Siya ang namamasada noong jeep at siguro'y nakatulog siya doon sa jeep. Kaya may natatanaw akong tao sa driver's seat. Mas binilisan ko pa ang paglalakad ko. Gigisingin ko kasi siya at yayayain sana na magkape sa bahay. Kaibigan kasi ni Papa, iyong si Manong Enzo. At nang makalapit ako at nasa tapat na mismo ako ng jeep, di ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Bigla kasing may panggitngit ng yero akong narinig. Sinilip ko yung pinanggalingan ng tunog. Mula iyon sa gilid ng jeep at nang makita kong wala namang problema ay bumalik ako sa pagtanaw sa bandang driver's seat. Halos na out of balance ako nang bigla akong napapitlag. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang imaheng natatanaw ko kanina. Nakatindig iyon at nakaharap sa akin. Wala akong maaninag sa mukha niya. Maliban kasi sa suot niyang sombrero na bahagyang nakatakip sa kanyang noo, ay hindi ko rin talaga makitaan iyon ng kahit anong features na mukha ng isang normal na tao. Dali-dali akong umiwas ng tingin sa kakaibang nilalang na nakaharap sa akin at agad nagmadaling lumakad pasulong. Huminga ako ng malalim at bahagyang inalog ang aking ulo. Lasing lang talaga siguro ako, wika ng boses ng aking isip. Habang ako'y naglalakad papalayo, sa jeep ay may narinig akong pagsitsit. Dahilan upang lingunin ang pinanggalingan niyon. Pumaling ako sa kanan ko't tinanaw ang paligid. Sarado't madilim na mga bahay na nasa paligid. At nang umulit ang pagsitsit, ay napalingon naman ako sa aking kaliwa at napasaringan ng tingin muli ang jeep. Psst! Lumingon ako sa driver's seat. Napahinga ako ng maluwag nang mawala ang imaheng kanina lang ay nagpasindak sa akin. Binagalan ko na ang paghakbang ko. Bagya akong napangiti sa aking sarili.
dahil tama ang tinidyo ng isip ko, guni-guni nga lang ang lahat. Gaya ng nasabi ko sa unang parte nitong inilalahad kong kwento, kakailanganin kong lampasan ang nakaparadang jeep upang makapasok sa iskinitang daan upang marating ko ang aming tahanan. Kaya naman, tinumbok ko na ang pagliko ng paglakad sa aking kanan upang tuluyan ng makauwi. Ngunit bago iyon ay madadaanan ko nga ang entrata o pintuan ng papasok ng jeep. Tiningnan ko ang istribo. Bahagyang nakasiwang ang bakal na pintuan niyon. Nakalimutan sigurong ilak ng ninong. Kaya naman, kahit kinakabahan ako, ay naglakas loob akong sumampa at kinapa ang lock mula sa labas upang maisara iyon ng maayos. Nakarinig ako ng kaluskos. Madilim ang loob ng jeep, kaya naman mas lalo akong nahirapan na hanapin ang saraduhan. Noong una ay di ko pinansin ang kaluskos, pero laking gulat ko nang maulit iyon at bahagyang lumakas pa. Pinangunahan na naman ako ng takot, kaya tumalon ako pababa ng istribot, hinayaan na lang ang pinto. Tutal ay nadatnan ko naman yun ng ganun. Maglalakad na sana ako papasok sa iskinita, ngunit biglang may humawak sa balikat ko. Diyos ko po, napasigaw ako sa gulat. Tumambad sa harapan ko mismo ang isang lalaki na nakajacket at sombrero, na kung hindi ako nagkakamali ay iyon din ang lalaki na nandoon kanina sa driver's seat. Kumaripas ako ng takbo at halos magkanda tisod-tisod na sa dilim ng iskinitang aking kinaroroonan. Nagkahula na ang mga aso ng kapitbahay namin dahil sa nagawa kong ingay, at nang marating ko ang tarangkahan ng aming bahay ay agad ko iyong binuksan. Pumasok ako at kinalampag ang pintuan namin. Humahangos ako sa labis na kaba at pagod sa pagtakbo. Natatakot ako na baka sundan niya ako. Kaya naman, di ako tumigil sa pagtambol ng pintuan namin hanggang sa pagbuksan ako ni Mama. Sabi ng mama ko sa akin ay takot at nanginginig daw ako na pumasok ng pinto. Ikinuwento ko raw sa kanya lahat at ipinagtimpla niya ako ng kape upang mahimasmasan ng madaling araw na iyon. Kinabukasan ay kinuusap ko ang ninong ko about sa naranasan ko't nakita sa kanyang jeep. Sinabi niya sa akin na namatay na daw pala si Manong Enzo. Ilang gabi na ang nakakalipas. Sinabi niya sa akin na baka siya nga iyong nakita ko. Namatay siya sa heart attack. Iminungkahi ko naman sa ninong ko na ipabless ang jeep niya para di na doon magmulto pa si Manong Enzo. Wakas. At dyan na nga natatapos ang istorya ng ating sender. Nawa ay nagustuhan nyo ang kanyang kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.